Senator Amy Marcos niresbakan ng mga kapwa niya senador sa Senado. Kaugnay ito sa usapin na kanyang mga binitawan sa isang interview ng isang sikat na news anchor. Mga kababayan ko, natila po ba mga kababayan ko ay allegedly ang bitaw ho ni Manang Amy ay binubusalan ng aming mga bibig. Meron ba nun? Binubusalan daw ang kanilang mga bibig, mga kababayan ko, ng mga taong ito. Aba, mga kababayan ko, sino kaya to? Abay, pag-usapan natin yan, mga kababayan ko, dito lang sa Biyahe ni Koy TV. Mga kababayan ko, kung di ka pa nakapag-follow, like, comment, share, and subscribe dito sa aking YouTube channel, abay, umpisahan mo na mag-subscribe, umpisahan mo na rin mag-like, umpisahan mo na rin mag-share. Mga kababayan ko, nang sa ganun, mga kababayan ko, lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy movements na ilalabas natin. Tama ba ako, mga kababayan ko? So tara, benggahin na natin to. Mga kababayan ko, pag-usapan natin yan. Tinabla ng ilang senador si Senator Amy Marcos na nagsabing pinagbabawalan silang magtanong tungkol sa mga matataas na opisyal sa flood control probe. Oh! Imbento lang daw ang pahayag na yan ng senadora. Oh! Sa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Alam mo, hindi ko alam talaga kung saan kumukuha to si Amy ng ano. Mga kababayan ko, no? Kung saan kumukuha to si Amy ng mga salita niya sa Senado. Kasi nahihiwagaan na ako talaga sa kanya eh. Mga kababayan ko nagmamala Duterte. Alam nyo ba yun? Yung nagmamala Duterte ka, mga kababayan ko. Tignan nyo mabuti oh. Pinupuntirya ang Senado sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Senator Amy Marcos, base raw sa impormasyong nakarating sa kanya, ilang senador ang nakatakdang kasuhan sa susunod na linggo, tulad nila Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Okay, mga kababayan. Alam mo, liliwanagin natin sinasabi ni Amy ha. Ginagawa ni Senator Amy Marcos na tanga tayo eh. Oo, ginagawa ni Senator Amy Marcos na tanga tayo. Paano ko nasabi? Mga kababayan ko, number 1, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan ko na si Jinggoy at si Joel ay na-issue sa 142 billion pesos na pork barrel nito ni Chis Escudero. Si Jinggoy nakakuha. Si Villanueva nakakuha rin ng 12 billion, mga kababayan ko, para sa lalawigan ng Bulacan. O, naintindihan nyo na, mga kababayan ko. Nung nagkaroon yan, mga kababayan ko, eto ang siste, mga kababayan. Inimbestigahan ng ICI, sinabmit sa ombudsman para pailan ng kaso. Ngayon, ano yung sinasabi ni Senator Amy Marcos? It is a bluff, mga kababayan ko. Ito ba ay bago? Ito ba ay luma? Mga kababayan ko, sasagutin natin. Hindi po bago, mga kababayan ko. Hindi rin po ito luma, mga kababayan. Bakit ko nasabing hindi bago at hindi luma, mga kababayan ko? Sapagkat alam na ho ng taong bayan, wala naman hong bago. Dahil alam naman ho natin na sinampahan na pinailan ho sila, sinabmit na po ng ICI yung kanilang mga papel at investigasyon ng ICI sa kanila sa ombudsman. Wala rin hong luma. Kasi talaga naman hong kakasuhan yan dahil alam naman ho ng taong bayan na noong pa man, ito naman po ay luma na talaga na bumabanat ng pera ng taong bayan. Ngayon, mga kababayan ko, may lumat bago pa ba doon, Senator Amy Marcos? Wala ho. Diba? Wala ho. Kung yung may makakasuhan, alam na ho namin may makakasuhan talaga. Alam nyo, Sen, mga kababayan ko, noon pa namin alam na may makakasuhan na senador. Kasi sinabi na nga ni PBBM, mga kababayan ko, walang happy ang Christmas. Diba? Ng mga tao na yan. O, tuloy. Ang pinagtataka pa raw ni Senator Amy, pagdating sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee, bawal daw silang magtanong tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal tulad ng mga nasa palasyo. Ha? Sigurado ba kayo na bawal magtanong kay Martin Romualdez? Mga kababayan ko, alam nyo ba si Martin at si Saldico? Para malaman lang ng mga kababayan natin sino yung mga Martinico dito.
Para malaman nyo lang, mga kababayan ko, uulitin ko sa inyo, nag-imbestiga ang ICI kay Martin. Nag-imbestiga rin kay Saldico, mga kababayan ko. Marami kasi sa mga kababayan natin nagsasabi na, uy, hindi corrupt si Martin. Walang ebidensya, may due process tayo. Tangina naman, wag naman tayo maglokohan dito. Sinasabihan ko na kayo, mga Martinico. 'Di ba? Hindi gagalaw si Saldico o hindi gagawa si Saldico ng pera sa Kongreso kung hindi alam ni Martin. Walang ganun. 'Di ba? Mga kababayan, kung maniniwala ba kayo? Naniniwala kayo walang kasalanan si Martin? Mga kababayan, naniniwala kayo? Sagutin nyo nga ako mga kababayan ko. Tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayong walang kasalanan si Martin? Huwag kayong magpabulag sa mga vlogger nun na nagsasabing walang kasalanan si Martin kasi si Martin ay wala ho by the due process. Fuck shit the due process. Di ba? Oo, dumadaan tayo sa due process. Pero kalokohan mga kababayan ko eh. By the book, mga kababayan ko, magmumukhang walang kasalanan tong tao na to. Pero sa listahan ng pangalan kay Saldico, mga kababayan ko, meron tong pagkakasalan dalawa. Mga kapatid, sadyang magaling lang talaga gumawa ng pera at lumusot sa problema itong dalawang nasasakdal at mataas na posisyon sa Kongreso. Hindi ako naniniwalang walang pananagutan si Martin dito. Mga kababayan ko. Oo, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na walang pananagutan si Martin dito. Wala akong pakialam, mga kababayan ko, kahit banatan ko si Martin. Bakit pakialam ko ba sa mga vlogger nun? 'Di ba? Babanatan nila ako. Sige, banatan nila ako. 'Di ba? Pero kung nga, 'di ba? Alam mo sa Kongreso, sa Senado, tinatanong yan, naungkat na yan tungkol kay Martin. Kaso nga lang, mga kababayan ko, naipasa na nag-imbestiga na ang ICI patungkol kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ano sabi ng ICI? Hinain na nga nila doon sa ombudsman. 'Di ba? Hinain na nila sa ombudsman and let the ombudsman na failan itong si Saldico at si Martin. 'Di ba mga kababayan ko? O yung mga vlogger ho ni Martin. 'Di ba? Tapos inaaway pa ako. Kasabihan pa na sinungaling daw ako, maniniwala daw sila by the book, by the book. Mga siraulo kayo. Sinasabihan ko yung mga vlogger ni Martin, mga siraulo kayo eh. Saan kayo makakita mga kababayan ko? No? Saan kayo makakita? Ikaw ang house speaker, tapos si Saldico, mga kababayan ko, gagawa ng kalokohan, gagawa ng pera, hindi mo alam. Di ampaw ka pala, pang ganon. Di ba? Hanggang ganon ka lang, hey! Di ba? A ka lang ng A. Ako sa politiko nangangako na walang ano. Kaya nga, mga kababayan ko, yun ang sinasabi ko dito. If we check, kung titingnan natin, set aside natin yung common sense. Punta tayo sa house. Gagawa ba ng pera si Saldico nang hindi alam ni Martin? Diba hindi? Sabi nila wala daw ebidensya. Paano magkakaroon ng ebidensya? Hindi pa nga nahuhuli si Saldico. Di pag nahuli si Saldico, magkakaroon tayo ng ebidensya? Diba? Ganun kalupit sila gumawa ng pera. Nilihis nila yung disgrasya kay Martin at ang sasalo si Saldi. Sino magtuturo kay Martin? Si Saldi. Mga kababayan ko, ang tanong dito, paano nakakuha ng pera si Saldi ng gano'n nang hindi nagpapaalam kay Martin? Diba? Kaya kayo mga Martin Romualdez vlogger, huwag nyo inuulol yung mga vlogger. Hindi lahat ng subscriber tanga. No? Hindi lahat ng yung mga naniniwala na may due process. Oo, may due process tayo. Pero tingnan nyo mabuti. Diba? Mga kababayan ko, hindi pa rin eh. Pagtatakpan nyo yung buhaya, pagtatakpan nyo yung dalawang buhaya, ilalaglag nyo lang si Saldico, hindi nyo ilalaglag si Martin, hindi pwede yun. Diba? Alay nyo si Saldico, si Martin, lusot. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako maniniwala. Sa tagal ko na nagpo-political vlogger,
tagal ko na nagko-komentaryo, tagal ko na nag-uopinyon, hindi gagalaw ang House Speaker. Tandaan nyo to hindi gagalaw ang House Speaker, hindi gagalaw ang si Saldico nang hindi alam ng House Speaker. Kasi pag gumalaw si Saldico nang hindi alam ni House Speaker, tatanggalin siya ni Speaker sa pwesto. Di ba? Subukan ni Saldico gumalaw ng pera nang hindi alam ni Speaker, ditanggalin siya sa budget of appropriation. Sa tingin nyo, gagawin yon? Ano kailangan natin ebidensya? Sino ebidensya natin? Si Saldico. Hindi pa naman umuwi Di ba? Yan ang problema. Now, mga kababayan ko, maingay ba? Oo. Masakit ba? Oo. Pero totoo yan, mga kababayan ko. Mga kapatid, totoo yung sabi natin. Hindi mababago yun. Mga kababayan. Bakit? Porque nabayaran ni Martin yung mga malalaking vlogger sa Pilipinas para di magsalita? Okay na? Ako hindi. Pass. Mas malaki ang ninakaw mo sa taong bayan. Dapat yung pagdusahan. Pasalamat kayo walang hatol na bitay. Pero may habang buhay na pagkakakulong. Yun sana ang inyong pagdusahan. Yes, nasa kamay na ni Ombudsman. Hopefully. Mga kababayan ko. Diba? Tuloy. Hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinagutusan, mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Pero tinablayan ng ilang senador. Ako lang mabalik lang sa usapin kay Aimee. Aimee, alam mo, may punto ka doon. Gusto ko yung punto mo doon. Pero napag-uusapan si Martin, ayaw mo lang nabigyan ng halaga. Ikaw, nasa Senado ka. Ngayon, mga kababayan ko, magsasalita si Aimee sa harapan ng media, pinipigilan kami magsalita. Huwag daw kami magsalita sa mga high profile na sangkot sa investigasyon ng flood control. Aimee naman Marcos ka ba talaga? 'Di ba? Common sense. Paganahin natin, mga kababayan. Nasa Senado ka. Ba't ka papayag na pakikinggan mo yung dinidikta sa'yo? 'Di ba? Pagkakataon na ni Aimee Marcos yun para banatan si Martin Romualdez na kaaway niya. Bakit hindi mo? 'Di ba? Bakit hindi mo, 'di ba? Bakit hindi mo banatan si Martin? Andiyan ka na. Nasa Senado ka na. Magagawa mo na lahat ng power. Ba't kailangan ba sabihin na, kasi ganito, ganyan, and show to the, mapaita ka sa media na, ganito, suko na ako dyan. Katangahan naman yan. Ano ba naman yan? 'Di ba? Mga kababayan ko, katangahan naman yon. Huwag tayong ganun, mga kababayan. 'Di ba? Kung talagang Senator Aimee sigurado ka, puntuhin mo, diretsahin mo si Martin. Ganun lang kadali yon. Okay? Ganun lang kadali yon. Sabi dito, BNK, huwag mong gayahin si Mike Cervera. Panay akusa kay Martin Romualdez at hanggang ngayon walang matibay na ebidensya. Let's play the game. Sir, maganda naman din po yung sinabi nyo. Sir, ganito yan. Para maliwanagan ka rin. Ako kasi hindi ako maloloko ng politiko Hindi talaga, mga kababayan. Sabi ni Sir Remel BNK, wag mong tularan si Mike Cervera. Panay daw ako sa kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon, wala daw iba-tibay na ebidensya. Kung sasagutin ko po kayo sa simpleng paraan, maniniwala ho ba kayo sa akin? Mga kababayan ko. Maniniwala ho ba kayo sa akin? Explain ko ulit, mga kababayan ko. Magaling yung pagkakagawa ni Martin Romualdez na hindi tatama sa kanya yung issue.
Yes. Magaling. Pero sinong maglalaglag kay Martin Romualdez sa tingin nyo? Mga kababayan ko. Mga kapatid. Sino? Sino ang maglalaglag kay Martin sa huli? Mga kababayan ko. Dahil tapatin ko po kayo. To be honest, ito tapatan tayo. Sino maglalaglag kay Martin? Si Amy Marcos ba? Mga kababayan ko? Hindi. Taong bayan ba? Makakasuhan ba ng ombudsman? Hindi. Sino maglalaglag kay Martin? Mga kababayan ko. Si Saldico. Ang kulit mga kababayan ko eh. Mga kapatid eh, common sense naman. Paganahin na lang natin. Sa tingin mo, si Martin Romualdez ang House Speaker. Si Saldico mga kababayan ko, ang budget of appropriation. Pag gumalaw si Saldi ng hindi alam ni Martin, tatanggalin ni Martin Romualdez si Saldico. Imposibleng hindi malalaman ng Senate pa ng House Speaker ang trabaho ni Saldico. Tatandaan niyo sinasabi ko, kahit saan tayo umabot dito, kalokohan na lamang mga kababayan ko ang magsasabing inosente ang kamay ni Martin. Walang ebidensya, sabi ninyo. Pero ang magtuturo ng ebidensya, buhay si Saldico, nagtatago nga lang sa Asia. Mga bona ka nagsasabi nun. Sabi nyo sa mga vlogger na yung mga bona kayo, sabi ni Biyahe ni Koy. Pinagpipilitan nyo na walang ebidensya. Oo nga, sige na nga. Pero anak ka naman, putang ina naman, no? Kitang-kita naman natin yung pagkakamali. Pinagtatakpan nyo pa sa mga mata nyo. Tayo na nga ninakawan. Tayo na nga itong naghirap. Tayo na nga itong binaha. Kayo na nga itong nagbabayad ng buwis. Anak kayo ng teting. Mga putaragis kayo. Sasabihin nyo pa sa akin ganyan. Di ba? Sasabihin nyo pa na pagtatanggol nyo pa. Bobot tanga ba kayo? Huwag nyong ipagtanggol sa akin si Martin. Putya, kitang-kita na nga nagnanakaw, ayaw nyo pang maniwala. Sige, harapan kami ng mga vlogger, debate kami. Huwag nyo ipagtanggol sa akin yan, promise, di kayo mananalo sa akin. Walang bobot tanga na maniniwalang malinis ang kamay ni Martin. Di ba? Walang maniniwala. Sa totoo lang, burden. Alam mo sa totoo lang, hirap na hirap si Pangulong Bongbong Marcos kasi nakakaladkad ni Martin. Sige. Sa totoo lang, hirap na hirap si Presidente Bongbong Marcos ngayon na ibangon ang pangalan niya at humahatak sa survey niya pababa because nandyan si Martin. Bakit? Totoo sinasabi ko, hindi mababago yun. Hindi mababago yun. Hindi mababago yung sinasabi ko. Di ba? Wala akong pakialam kung mga Martinico kayo, umiyak kayo dito sa channel ko, wala akong pakialam sa inyo. Basta sasabihin ko sa inyo yung totoo. Yun ang totoo ang sasabihin ko. Kahit kuyugin nyo pa ako dito mga Martinico, wala akong pakialam sa inyo. Isa lang ang sasabihin ko. Hindi ako maniniwalang malinis ang kamay ni Martin. Maninindigan ako kasi totoo yung sinasabi ko. Bakit? Akala nyo maloloko nyo kaming Pilipino? Hindi! Bakit ako nagagalit ng ganito? Bakit? Yung winaldas na pera nila, pinambili ng mga mamahaling sasakyan, pinang-tour nila, pinambigay nila, putya tayo nagbabayad mga Pilipino. Bakit? Masakit ba? Masakit ba malaman ng katotohanan? And you will say, napaka-sensitive mo naman Biyahe ni Koy. Putya pala kayo eh. Kaya hindi umaahon ng bansa natin sa mga buhayang katulad ninyo eh. Bakit? Papalaga mga vlogger sa akin? Tapatan kami! Sabihin nyo. Hindi ako takot. Totoo lang yung sinasabi ko. Hindi gagalaw si Saldico ng pera sa Kongreso kung hindi alam ng pinuno niya. Tatandaan nyo yan. Kaya nga binabanatan si PBBM eh. Kaya nga binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos eh. Bakit? Ang tingin sa kanya, pinoprotekta niya si Martin eh.
Alam mo, sa totoo lang, bitbitin pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos si Martin. Di ba? Huwag ka mag-alala. Malapit na. Malapit na, malapit na. Walang ebidensya. Putsang ina, mga Pilipino to. Di ba? Nasaan ka ba? Para makita ko. Di ba? Si Martin, si Martin. Mukha kayong Martin. Bakit presidente ba si Martin? Alam mo, nag-iisang resibo, buhay eh. Di sa totoo lang, ang nag-iisang resibo, buhay. Mga kababayan ko, ang nag-iisang resibo, buhay na buhay. Alam niyo kung sino? Si Saldico. Yan ang nag-iisang resibo. Kaya pag nahulihan ng gobyerno, mga kababayan, pag nahulihan ng gobyerno, pasok sa oblo yung dalawa. Hindi lang si Saldi. Di ba? Wala ho akong pakialam. Totoo lang ho akong tao. Kaibigan ko sila, nire-respeto ko sila. Kaibigan ko sila, nire-respeto ko sila, kaibigan ko man yung mga yan. Pero maninindigan ako. Nagbabayad ako ng buwis. Di ba? Nagbabayad tayo ng buwis. Kayo mga OFW, nagbabayad kayo ng buwis. Malaki ang pinapasok yung pera sa bansa natin. Pero bakit gano'n? Nagbubulag-bulagan kayo. Ay, walang ebidensya kay Martin. Ha? Sino ba ebidensya? Kaya nga niya pinatakbo si Saldico eh. Kasi the only person na magpapakulong kay Martin, si Saldico. Isang tao lang. Ganong katindi ang ginawa nila para makalusot sa lahat ng mga pasikot-sikot sa konstitusyon natin upang maalagpasan nila. Mga kababayan ko, yung problema pag nagkagipitan, which is si Saldi ang maiipit. Lusot si Martin. Kaya mo mahuli si Martin. Diba? O, doon nga na, babartolina na lang kita. Wala ka namang kwenta, kausap pa, ulit-ulit ka. Di ba? Hindi, wag kayong magtampo sa akin. Huwag kayong magtampo sa akin. Opinyon ko yan. At sinasabi ko yun sa akin. Hindi ako bobo, hindi rin ako tanga para hindi ko malaman yung ganyan. Kasi kung papansinin mo, kung talagang si Martin walang alam, nung nalaman niya si Saldi nag-i-insert ng mga insertion budget, di dapat tinanggal ni Martin si Saldi ko dahil mapapahamak sila ni PBBM. Tama? Di ba? Wala. Tayo nyo na lang mahuli si Saldi ko. Pucha, tatawanan ko kayong lahat mga Martinigo. Kahit magsumbong pa kayo sa mga operator niyan, kano yung kalbo? Kaya akong pagbulbulin sa social media, hindi ako takot sa inyo. Kahit ipabash nyo pa ako sa napakaraming hindi ako natatakot sa inyo. Tandaan yan. Kung labanan lang ang usapan, mga kababayan ako, iba ang benggador. Sabi dito, nako, baka mawala ang benggador gawa ng pagtatanggol kay Martin. Paano yan? Hindi ako, bakit? Bakit? Maapektuhan ba ang benggador? Ako hindi. Kaya nga kami benggador eh. Kaya nga nang binibengga yung mga yan eh. Diba? Kaya nga namin binibengga yung mga yan. Kasi mga kababayan ko, hindi kami nababayaran. Hindi pwedeng tapalan ng mga bibig namin para magsalita para sa bayan. Diba? Kamsat Makoy. Alam ni Kamsat Makoy yan. Nakita ko. Simula noon. Ayaw na ayaw ko niyan. Mga kababayan ko. Para saan pa na binansagan nyo kaming benggador? Kung hindi namin gagawin to. Diba? Para saan pa? Kung para saan pa to? Kung hindi namin gagawin to.
Tutunga nga ba kami sa kanila? Titignan namin sila? Habang may pagkakasala sila? Kahapon lang, nahugot na yung mga mamahaling sasakyan ni Saldico. Mga kababayan. Ay! Andito ka pala! Block mo na ako. Uli. Ay, okay, no problem. Your wish is my command. Pak! Oh. Sabi mo eh. Oh. Di ba? Oh, your wish is my command. Salute ako sa hindi makakaba. Tama po. Di ba? Kaya nga si PBBM hirap na hirap eh. Sa administrasyon na to eh. Burden na burden niya si Martin. Alam mo, hindi magkaiba kami ng principle ni Mike. Pero, the focus namin is nandoon eh. Tinitingnan namin. Any angle. Diba? Para saan pa kami naging bengador dito? Kung hindi namin kayang benggahin to. Di ba mga kababayan? Buhat-buhat ni Presidente si Martin. Ang hirap nun. Di ba? Palit tayo sitwasyon. Maniniwala ba kayo? Palit tayo ng situation. Paniniwalaan yung sinasabi nila? Walang kasalanan si Martin, si Saldico lang ang nagnanakaw. Yun ang gustong gawin nila sa batas. Di ba? Yun ang gusto nilang gawin sa batas. Yun ang gusto nilang palabasin. Di ba? Walang problema, Sir Ralph Ponteflor. Di ba? Walang pupuntahan to kung titingnan natin under by the rule ng batas. Ang galing ng pagkakagawa kasi nila ng design para makalusot si Martin. Si Saldi lang ang may ipit. Pero the only person na magtuturo kay Martin, si Saldi. Di ba? Oh, ando na tayo. Ando na tayo. Tingnan nyo to. Naiipit na si Pangulo kay Martin. Ba't hindi pa siya magsalita? Bakit di niya sabihin na walang alam si PBBM dyan? Di ba? Sige, hamunin ko yung mga vlogger. Bakit hindi nyo sabihin kay Martin na magsalita na? Bakit hindi nyo sabihan? Mga kababayan ko. Bakit hindi nyo sabihan si Martin na magsalita na? Na walang alam si PBBM dyan. Si Saldico lang yan. Bakit hindi magawa ni Martin? Why? Why? Question mark. Bakit? Bakit hindi magawa? Bakit? Di ba? Bakit hindi magawa ni Martin na magsalita at ipagtanggol si PBBM? Bakit hindi niya magawa yon? Di ba? Na hindi nga makapagsalita si Martin. Di ba? Binugbog si PBBM ni Saldico. So, ibig sabihin nun, malinis si Martin Romualdez, si Pangulong Marcos ang magnanakaw? Yung ba gustong palabasin ni Saldico? Ilusot si Martin? Come on! Wag ganun. So, ang ibig pala sabihin nito, mga kababayan ko, gusto ni Saldico na ilaglag si PBBM, ilusot si Martin. Hindi nyo magagawa sa amin yan. Tandaan yan. Hindi nyo magagawa sa amin yan. Huwag na kayong umasa mga katakbong presidente yan si Martin. Wasak na karir niyan. Hindi, mapikon na sa akin yung dapat mapikon. Wala akong pakialam sa inyo mga Martinico. Kahit na, gusto ko nga yan, nandito kayo, nagagalit kayo eh.
'Diba? Hindi, ako ayoko talaga. Ayoko na kay Martin. Pero bibili ba ako kay Martin pag pinagtanggol niya si PBBM? Sabi ko sa inyo to, mga kababayan ko. Tutulungan ako kay Martin kapag pinagtanggol niya na si Presidente. Pero hanggat hindi niya pinagtatanggol si Presidente at hindi siya nagsasalita tungkol sa mga ginawa ni Saldi, mga kababayan ko, hindi tayo magkakasundo-sundo. Uulitin ko, I am not for Martin Romualdez. I am for President Bongbong Marcos. Yun ang binoto ko. Yun ang kinampanya ko, hindi si Martin. Okay? Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga.